minsan, natawa lang din ako kasi there was a time na we keep on asking, Mr. President, napabayaan mo na yung DA. Mr. President, kumuha ka na ng sekretary mo para sa DA. Oh, di ba? We keep on asking the President, mukhang hindi mo na kinaya. Talagang nag-fail na yung DA. Yung Department of Agriculture, hindi mo na pagtutuunan ng pansin. Kumuha ka na ng kapalit, maglagay ka na ng iba dyan. Nung naglagay ng iba, ano sinabi? Sablay yan. Mali yung nilagay mo. Ayan ang sinasabi kong pinagkaiba ng toxic at saka yung taong nagkikriticize because meron nakitang mali. You understand? Kaya nga ako, hindi masyado muna ako nagko-comment doon sa bagong DA secretary. Bakit to? Kasi tinitingnan ko kahit nga si Pangulong Duterte, ano sinabi niya doon sa bagong DA secretary? Mayor pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan niya na yan. Nung naging presidente ko, naririnig ko na rin yan at yan ay pinipresenta sa akin na bilang, hindi ko alam kung anong Tapos ang sabi pa ng iba, kasi etong bagong sekretary natin, bayad utang lang yan Alam nyo, ito lang para sa kaalaman ninyo. Kasi ako hindi ako bias. Hindi po ako bias na tao. Kahit naman nung panahon ni Pangulong Duterte, meron din naman siyang mga campaign contributor na inilagay sa pwesto. And there is nothing wrong kung meron kang ilagay na mga campaign contributor mo. Hindi ibig sabihin kagad nun, matik na nagbabayad utang ka. Remember, these people na nagbigay sa'yo during the campaign, ito yung mga kaibigan mo na naniniwala sa'yo. Ito yung mga loyal at nagbigay sa'yo ng something, suportahan ka sa kampanya mo kasi naniniwala sila sa'yo. And because of that, kitang-kita mo yung loyalty nila kasi pera yung ibinigay nila Mahirap yun. Hindi naman madali magbigay ng milyon-milyon. Di ba? Kahit ba mayaman ka, mahirap magbigay ng milyon-milyon. Nagtiwala sila sa'yo. Ibig sabihin, yung loyalty nila nasa iyo. Ikaw, presidente, sinong ilalagay mo? Alam naman kumuha ka ng kalaban mo. Di walang gagawin niya kung hindi siraan ng gobyerno. Tama, mali. So, sino ilalagay mo? Yung alam mong loyal sa'yo. Which is the same thing ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya dapat mag-isip naman tayo. Huwag kagad tayo, ay nako, hindi, bayad utang yan. Kasi yun, alam mo kung sino nagpasimula ng salitang bayad utang? Yung mga komunistang grupo ng magsasaka. Yung hindi komunistang grupo, sabi is bigyan ng tsansa. Yung mga komunistang grupo, sinabi kagad, hindi, bayad utang yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kilala nyo si Sunny Domingo, Davao, naging sekretary. Sumuporta kay Pangulong Duterte. Baka hindi nyo nalalaman. Marami pa pong ibang mga sekretary na sumuporta kay Pangulong Duterte at inilagay niya sa pwesto. As long as walang record na masama, it's okay. Bakit? Ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Meron akong alam na sumuporta sa kanya, inilagay niya sa pwesto. Sunny Dominguez, oo nga. Meron ding sumuporta sa kanya, hindi niya nilagay sa pwesto. Dahil alam kong meron tong something. Taga Davao din ito. Merong mga taga Davao na sumuporta sa kanya na inilagay niya, may mga taga Davao na sumuporta sa kanya, hindi niya nilagay. Kasi nga, balance yun. Kasi siguro may record, which is, actually, may record talaga ito, yung tao na ito. Ngayon, meron itong tao na ito sumuporta. Bilyonaryong tao ito. Mayaman na tao. Nasa agrikultura na ito noon. Di ba tama na ang ilagay po ni Marcos ay yung nandoon sa same ang nature ng business. Alam naman maglagay si Marcos dyan ng kung ano-ano lang. Siyempre, ang ilalagay mo dyan, yung alam mong nasa the same business.
'Di ba? Kasi nga alam mo. Ngayon, ibig bang sabihin nun, perfecto na kagad? Hindi. Ibig bang sabihin nun, palpak na kagad? Hindi. Sandali, pagtrabahuhin nyo muna. Kasi umuhusga na kaagad tayo, nagiging judgmental na tayo kaagad. Dahil sa script ng mga komunista. Anong script ng komunista? Bayad utang yan. Alam naman natin na komunista walang ginawang walang sinabing maganda yan. Dinaig pa niya ng ex natin eh. Diba? So ang sa akin lang, bigyan ng tsansa. Okay? Hindi ko naman sinabi, forever nabibigyan ng tsansa. Hindi ko naman sinabing ganun. Huwag naman kagad tayong negative kasi ang pangit tingnan eh. Na, humingi-hingi kayo ng sekretary. Nung naglagay ng sekretary, gagalit kayo. Ano ba talaga gusto nyo? Bigyan natin ng, ako siguro at the max, 6 months. Diba? Bigyan natin siya ng 6 months na kahit papaano may magawa siya. Pag wala siyang nagawa at puro kapalpakan, di ba natin sabay-sabay, pero ang banat natin, it's not on the person. Kung hindi, doon sa ginawa niya. Tama, mali. Ayan, tama kayo dyan. Tama ka, Gemily May Bello. Correct ka dyan. Magandang example si Mark Villar. Honestly, dyan nga ako natuto nun eh. Kasi, nung unang inappoint ni Pangulong Duterte si Mark Villar bilang sekretary ng DPWH, medyo, yung tenga ko medyo pumantig. Hindi, honestly to Kasi sabi ko, obvious naman. Alam naman natin sinuportahan ng Villar si Pangulong Duterte. Sabi ko parang, naku, patay ito, masisira tayo dito. Yan kagad na naisip ko masisira. Yun, although, hindi ko kagad nilabas yun. Okay? Nasa utak ko lang. Inisip ko, naku, patay tayo dito. Sino ba to? Naalala nyo? Ano ang packaging ng mga komunistang grupo? Ano sinasabi nila nun? Paulit-ulit nilang sinasabi. Kaya inilagay ni Pangulong Duterte yan kasi nga sumuporta ang mga Villar sa Duterte. Ano gagawin niya? Naku po, sigurado lalagyan ng kalsada ang lahat ng papunta ng kanilang subdivision. Tama, mali? Di ba? Yan ang sinabi nila nun. Tanungin kita, among all the DPWH, sino isa sa pinakamabilis kumilos sa ating kasaysayan? Di ba si Mark Villar? Isa sa mga mabilis gumalaw at maraming na-accomplish during his 6 years bilang sekretary. Di ba si Mark Villar? And ako nagulat mismo. Sabi ko, nagkamali ako dun. Di ba? Nagkamali kaagad ako ng pagiging, alam mo yun, naging judgmental kaagad ako nung time na yun. Although, hindi ko sinilalabas yun kasi personally, I know Mark Villar. Okay? Through some friends, kilala ko yung mama and meron ako hindi nagustuhan. Kaya nung nilagay ni Pangulong Duterte yun, medyo, naku po, patay tayo dyan. Napaganon ako. Pero nung nakita ko nag-perform, ang galing. Nadali. Di ba? Panalo. Sabi ko nung panalo yung ginawa ni Mark Villar. Eto na naman. Andito na naman tayo, porkit kamukha ni TP. Sabi ko nga, ang bilis naman mag-aral ni TP. Pagbalik, sekretary na. Hindi po si TP yun. Linawin ko lamang po, hindi po si TP yun. Sekretary. Yun ang pangarap niya, maging sekretary. Pero hindi po si TP yun. So, ngayon, bigyan lang natin ng tsansa. 3 to 6 months, tingnan natin kung there will be improvement sa DA. Kung merong improvement, di palakpakan natin. Di ba? That's what we want. Ito ho ang tanong ko sa inyo Do we criticize the president or the government because ugali lang natin mag-criticize?
O dahil toxic lang tayo? Or because we want hate views? Hindi, di ba? We criticize the government because we want them to change for the better. We want them to serve us. Di ba? Yun ang ating motibo sa pag-criticize. Eh ngayon, obserbahan muna natin. Tignan natin. After 3 to 6 months, we'll see. Di ba? Bakit hindi muna natin tingnan? Para at least, pag binanata na natin siya, dahil wala siyang ginawa, meron tayong ebidensya. Meron tayong, naabot ka na ng 6 months, ganito pa rin na nangyari, wala nangyari. Import pa rin ng import. Ano na? Kasi, tinanong sa kanya yan eh. Alam mo, bago ako mag-comment tungkol sa kanya, pinanood ko muna lahat ng interviews niya. Isa sa mga interviews nung secretary, sabi sa kanya, since you are from ganito, industry, you are a millionaire, blah, blah, blah. Sabi ko nga talagang yun pa ang would you import? Sabi niya, no. That's not my leaning kasi I am a production. Yung aking company is more on production and kinuwento niya nga na nagsimula siya bilang sa mangingisda, sinimulan na negosyo ng tatay niya and lagi siyang sumasama doon sa pangingisda and nakita niya ang kahalagahan ng production. 'Di ba? 'Yun ang sinabi niya. Sabi ko, okay. So, sinabi niya 'yun na hindi ang leaning niya. It doesn't mean hindi na siya magi-import kasi may mga nakausap din akong mga magagaling sa agrikultura. Kailangan din talaga minsan magkaroon ng import. Bakit? Para pigilan ang pagtaas ng mga production dito sa Pilipinas. Pero dapat balanse ang import at saka ang local production. Hindi pa pwedeng puro local production or else tatagain naman tayo ng mga local producers. Kailangan may import din. Balance of the two. Pag sobra naman ang import, pinatay mo naman yung local producers. So, balance yan. And para mabalance yan, kailangan talaga ng magaling na sekretary dyan. And I hope sekretary dyan sa DA, yung bagong sekretary, umaasa kami na aayusin nyo ang DA. Dahil una-una, di ba, napakaraming akusasyon ng smuggling, napakaraming akusasyon ng mga katiwalian sa loob ng DA, dapat huwag kang kainin ng sistema. Kasi maraming dyan, mga old dogs. Si Laurel, mga sindikato na. Hindi, totoo sa DA, marami ho dyan sindikato na. Pag sinabi kong old dogs, yan na ho yung mga mahihirap na hong, alam mo yun, mahirap na hong turuan ng bago. Kasi, at saka mga ano na yan, hindi ka na pwede mag-introduce dyan ng mga bagong sistema. Bakit? Ano ho sila mga sindikato na sila sa loob Di ba? Mahirap talaga yan. Di ba? So, I hope you do something about this. Or else, mag-resign ka na lang. Pero I think, based on your experience, kasi based sa experience niya, pinanood ko yung isang explanation ng isang reporter kung saan nagsimula itong maman to. Talagang from the ground. Talagang yung company niya lumaki ng lumaki. And it's not easy to have a business na palaki ng palaki. It's not easy. So, Mr. Secretary, sa Laurel, sana po i-apply nyo dyan.